mga backyard, welcome back dito sa ating YouTube channel, my Backyard Hobby. And for today's video, mag-garden ako sa backyard at magtanim tayo ng mga gulay dito sa gilid ng ating bahay at iba pang mga ano ba yun, mga bagay na pwede nating makain mga backyard. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe and like, share ng ating mga videos. Don't forget to click the notification bell. That way you will be updated for my next video. Mga kabakyard, dito sa gilid to ng aking bahay. So mayroon na tayo dito unang mga natanim last month pa. Yan, ito yung aking alugbati dito mga kabakyard. Yan, i-harvest ko na ito mamaya. Yan, tapos yung ginawa ko dito mga kabakyard, naghila ko ng mga guma, yung mga tires ng sasakyan. Nakuha ko lang ito ng libre sa mga shop dito, especially sa mga vulcanizing shop or sa mga malalaking nagbibinta ng mga gulong at nagpapalit ng mga gulong mga kapatid. So libre lang to kasi tinatapon naman nila. So kinuha ko at ito yung ginawa ko dito. Inilira ko dito at saka lagyan ng lupa. Na itong lupa na to mga kapatid ay magandang lupa to kasi compost to, galing sa ating mga alagang kambing at saka manok. Yan. So matagal na yan na naka-imbak dun sa likod. Kaya maganda yung tubo ng ating mga magiging maganda yung tubo ng ating mga pananim dito. So alam nyo mga kabakyard, lahat tayo kung gusto natin makatipid, gusto nating makakain ng sariwa, pwede naman natin gawin sa gilid ng ating bahay. Kahit wala tayong lupa, pwede natin gawa ng paraan para makapagtanim tayo at saka makakain tayo ng hindi hindi malusog na mga pagkain, gulay, hindi puno sa insecticide o pesticide mga bagay. So yan, ito yung aking kataniman dito. So mga backyard, beside dito sa alugbati, ito yung aking tinanim dito na luya. Yan, alam ko sa Pilipinas mahal nito, pero pwede kung pang ano lang, pang gamit lang natin sa kusina natin mga backyard. Actually pwede tayong magtanim, bili tayo at saka magtanim. Yan, dito sa amin naman sa Thailand, kasi mura yung ano dito, yung luya. Pero siyempre tanim na ako dito sa likod ng bahay para hindi na tayo bibili sa market. As what I said, alam natin kung paano natin inaalagaan yung ating pananim. Yan, so tumutubo na yan, yan. So mayroon din ako doon sa shelter ng aking mga alaga. At saka dyan sa gilid ng bahay sa loob ng gate, mayroon din doon luya. So tagal na tayong nagtatanim nito. And then mayroon din ako dito mga kabakyard na sibuyas, or ito yung garlic. Nagtanim din ako. Yan, garlic. Tapos ito naman yung gabi mga kabakyard, taro. Mahal ito dito. So kaya bumili ako. Tapos nagtanim. Yan, mayroon tayong dalawang puno dito sa gilid ng bahay. Tinisting ko lang to, pero nabuhay siya. So pero doon sa shelter ng aking mga alagang kambing, marami akong tinanim doon. So sana mabuhay din yun, kasi doon palagi basa yung lupa. Ayan, so magtanim din ako ng ampalaya, tapos talong. Yan, talong mga kabakyard yan. Saka itong Chinese kangkong. Ayan, magtanim ako dito. Tapos itong okra. Ayan. So
ito yung ating ipananim dito mga backyard. So ipakita ko pa sa inyo yung ibang mga kahoy dito na tinanim ko na pwede nating uulamin mga backyard. Mga backyard, yung ating harvest na alugbati yung naiwan, tanim natin ulit kasi nung tinanim ko ito naikay kasi ng manok, kaya maraming mga nabunot na mga puno. So pero yung iba nabuhay, pero yung nakuha natin dito itanim ko dito ulit para maganda siya. Tapos lagyan ko ng akyatan para sa taas na siya, sa taas natin putulin yung mga yung mga stalk niya, pwede natin ulamin yan. So ito yung luya natin, saka nagtanim na ako ng mga backyard, nagtanim ako ng talong, yung klaseng talong, yung pula saka yung green yun. Tapos nagtanim na rin ako ng okra mga backyard. So meron akong tinanim na 8 puno na okra yan, ito sa tire na to yan. So may gabi. Tapos nagtanim pa ako dito ng ampalaya yan. Beside that mga backyard, nagtanim na rin ako dito ng kalamansi yan. Mayroon akong 3 kalamansi dito sa likod. Ito ay nagbubunga na kasi marbot ko yung ko. So yung iba niyang bunga nga nakuha ko na ito. Yan, yan. So ito yung patubuhin ko dito sa likod. And meron akong tinanim ditong makupa. Kung gusto ng misis ko na itanim prutas yan. So tapos itong parang ipil-ipil mga backyard, tatanim ko lang to. Itong talbos niya, yung paborito ng anak ko na kinakain namin to, yung talbos. Lagyan ng itlog yan. So parang ipil-ipil siya yan. So nagtanim din ako dito sa likod para hindi na tayo bili. Meron ako 5 puno yan. So beside that mga backyard, meron din tayo ditong papaya. Yan, ito na yung papaya kung tinanim nung I think last week yan. Buhay na rin. Saka beside that, dito sa gilid nagtanim tayo ng mga mulberry tree yan. Yan. Tumubo na rin yan, yung mulberry tree mga backyard. Hindi lang na makain natin yung prutas niya, pero yung dahon pwede natin magawang tea kasi maganda ito sa kalusugan, tea niya. Pero pagkain din ito ng aking mga alaga kambing, siyempre pag marami na hindi natin ipakain sa ating mga alaga yan. So far ito na yung tinanim ko dito sa likod. Ito sa gilid na aming bahay. Tapos doon naman sa likod meron akong tinanim doon na dwarf coconut. Pakita ko sa inyo. Kapag dito yung ating dwarf coconut, meron akong 2 puno na tinanim dito. Ito yung isa. Sabi nila sabi ng nagtitinda in 3 to 4 years pwede na to. So tapos mayroon din akong tinanim dito mga bakit na yung puno ng kawayan. Ito ang ganda ng nito mga bakit, tamis ng yung bamboo shoot nya. So tinanim ko yan dito para kuhanan natin ng bamboo shoot, labong backyard. So yun ating mga tanim yan. Meron tayo ditong kawati, ito para sa ating mga alagang kambing mga backyard, yung aking mga alaga dito sa likod. Marami pa tayong mga tanim dito mga. At ito na yung aking madali
kahoy. Buhay na pero yung iba patay, namatay. Hopefully marami natin yan. So dito sa likod marami akong mga tanim na kahoy dito para sa ating mga alagang kambing. May mga malunggay, may kamuting kahoy, siyempre yung saging natin sa banang dito lang yan. Yan. So yan lang mga kabakyard for today. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa aking YouTube channel, and hanggang sa muli sa ating next video, and God bless. Maraming salamat.